Luzon, Visayas at Mindanao, muli po, ito po ang programang Apostolic Back to the Bible kung saan po ay nagpapayag ng mga salita ng Diyos mula sa banal na kasulatan at ito po ang inipod by Ariel Guevara at muli nakasama po natin ang ating Pastor Jeff Aspi upang sa ating pag-aaral tungkol sa salita ng Diyos, mga kaibigan at sa ating mga kapatid. At bago po tayo mag-umpisa, tayo po ay dadaan sa mga pagbati. Binabati po natin ang ating mga kapatid dito sa Pagbagin, sa Kaibiga, sa pamumuno ng ating Pastor Jet, sa lahat po ng ating mga kapatid dyan sa Bulacan, sa pamumuno ni Brother Edwin Durman, kina Brother B-Boy Alones, at sa kanyang may bahay, at kina Brother Raymond Resurrection, maging sa kanyang may bahay, at sa lahat po ng ating mga kapatiran dyan na patuloy po na sumusubaybay sa Apostolic Back to the Bible. At binabati rin natin ang aking kapatid dyan sa Bulacan, sa San Jose del Monte, Sister Arlene Guevara, at sa aking mga pamangkin, at gayon din kay Brother Aaron Guevara dyan sa aking kita sa Quezon City. At sa lahat po ng ating mga kapatid dyan, at sa aking kapatid dyan sa Dubai, nabati natin siya ng isang magandang gabi, at kay Brother Bobby na dyan sa Mindanao, binabati po natin siya ng isang magandang gabi. Ay kina Brother Norvin Saril dyan sa Hungary, binabati po natin siya ng isang magandang gabi. At kina Brother Nelson Durmal na patuloy sumusubaybay, kay Sister Roda, kay Brother Bayon Durmal, kay Brother Bayon, sa lahat po ng ating mga kapatid dyan na patuloy po sumusubaybay sa Apostolic Back to the Bible. Binabati po namin kayo ng isang magandang gabi at bigyan po natin panahon ating Pastor Jet upang makapagbati. Yes, amen. Magandang gabi sa lahat mga kapatid. Salamat Brother Arjon. Happy birthday pala dyan sa aking pamangkin sa Cavite, no? Kay Ining, happy birthday. At binabati natin sila Brother Joel dyan, Sister Lisa, no? Sampo ng kanyang mga anak. At lahat po ng mga sumusubaybay dyan sa dako ng Tres Cruces sa Naib, Cavite. Amen. Pagpalain po tayo ng ating Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. Ang nakaraan po ay medyo mahaba po ang ating talakayan tungkol po sa Godhead. Ngunit ngayon po ay dahil ang ating mga kaibigan na Katoliko, ating mga kapatid, ay sila po ay nag-celebrate ng mahal na araw tungkol sa pagpako sa ating Panginoong Kristo. At ngayon po ay tatalakayin po natin ang 7 last word ng ating Panginoong Kristo na bago siya namatay ay meron siyang 7 wika na sinabi, mga kaibigan at mga kapatid. Ang 7 wika po na sinabi ng ating Panginoon, the 7 last word of Jesus Christ, ito po. Sa unang pong sinabi ng Panginoon ay, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalaman ang kanilang ginagawa. Ang pangalawa po ay, Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Ang pangatlo ay kasasamahin kita sa paraiso. At ang pang-apat po ay babae, narito ang iyong anak. At ang panglima ay nauuhaw ako. At ang pang-anim ay naganap na. At ang ikapito ay, Ama, sa mga kamay mo ay pinagtatagubilin ko ang iyong espiritu. Ito po ang payag na ating Panginoon bago po siya nalagutan ng hininga, mga kaibigan at mga kapatid. At napakahalaga po, mga kaibigan, na yung kamatayan ng ating Panginoong Kristo, ito po ay ating alalahanin sapagkat sa pamamagitan po ng kanyang kamatayan, doon po tayo natubos sa ating mga kasalanan, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya nga pinapayag ng Biblia na may pa ang kamatayan kaysa kapanganakan. No? Pero sa kamatayan ng Panginoong Kristo, ito po ang napakalaga sa ating mga kaibigan. Amen. Dahil sa kanyang kamatayan ay nagkaroon po tayo ng buhay. At hindi lang po buhay, kundi ito po ay buhay na walang hanggan, mga kaibigan. Amen. Ngayon po ay unahin po natin ang salita ng ating Panginoong Kristo na ang sabi niya ay, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalaman ang kanilang ginagawa. Yes. Pakinggan niyo po sa aklat po ng Lucas. Ito po ang payag sa 23 at ang bersikulo po ay 34. Ito po ang payag ng ating Panginoong Kristo. Ang sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalaman ang kanilang ginagawa at sa pagbabahagi nila ng kanyang mga suot ay kanilang pinagsapalaranan.
So mga kaibigan, napayag po ng ating Panginoong Kristo na ang sabi niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalaman ang kanilang ginagawa. So ito po mga kaibigan at mga kapatid, isa rin po yung mga Hudyo na bahagi rin po sila na sila ay nagpapako sa ating Panginoong Kristo. Dahil ayaw nilang tanggapin na ang ating Panginoong Isus, siya po ang Kristo, ang anak ng Diyos. Kung ating pong babasahin mga kaibigan, mga kapatid, na ang sabi ng mga Pariseo, mga saserdote, sabi niya ron na, kung ikaw ay anak ng Diyos, bumaba ka rito, iligtas mo ang sarili mo at kami. So, it means mga kaibigan ay parang ito'y pagtutukso sa kanyang pastor. Pagkukot yan. Pagkukot yan na kung ikaw ang anak ng Diyos, ikaw ang Kristo, Yes. bumaba ka sa krus, iligtas mo ang sarili mo at iligtas mo kami. Amen. So mga kaibigan at mga kapatid, ipinahayag ng Panginoong Kristo na ang sabi niya mga kaibigan ay, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalaman ang kanilang ginagawa. Bakit hindi po nila nalaman mga kaibigan yung kanilang ginagawa? Na hindi po nila alam na yung kanilang ipinako ay walang iba kundi ito ang Kristo, ang anak ng Diyos. Kaya nga po ang payag po ng ating kapatid na si Pedro sa aklat po ng Gawa 2 at ang versikulo ay 36. Ito payag po ng Apostol Pedro. Pakatalastasin nga ng buong angkan ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo, itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Nang marinig nga nila ito ay nangasaktan ang kanilang puso. At sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga kapatid, ano ang gagawin namin? So yung Jesus pala mga kaibigan, na ginawang Kristo at Panginoon, ito po ay kanilang ipinako. Hindi po nila nakilala na si Jesus, siya ang Kristo at Panginoon. Dahil kung nakilala po nila mga kaibigan at mga kapatid, ayon din po sa ating Apostol Pablo, sa unang Korinto 2 at ang versikulo po ay 6. Ito po ang payag ng Biblia. Yes. Kayo man ay nagsasalita kami ng karunungan sa mga may gulang, bagamat hindi karunungan ng sanlibutan ito o na may kapangyarihan sa sanlibutan ito, na ang mga ito ay nangauuwi sa wala, kundi sinasalita namin ang karunungan ng Diyos sa iwaga. Yaong karunungan na itinalaga bago nilalang ang mga sanlibutan sa ikaluwalhati natin, na hindi napagkilala ng sinumang pinuno sa sanlibutan. Ito sapagkat kung nakilala sana nila, ay dising hindi ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. So hindi pala mga kaibigan, nakilala ng pinuno ng sanlibutan ito ang karunungan ng Diyos na itinilaga bago itinatag ang sanlibutan. Ang karunungan po ng Diyos mga kaibigan, ayon po sa unang Korinto 1:24, ay walang iba kundi si Kristo. Ito po ang hindi na pagkakilala ng sanlibutan. Kaya ipinako nila ang Mesyas, ang anak ng Diyos. Kaya ang payag po ng ating Panginoon Kristo mga kaibigan, ang sabi niya, Ama, patawarin mo sila. Hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Hindi nila alam mga kaibigan na yung kanilang pinapako pala, yun pala ang Kristo ng Diyos. Yung pala ang Panginoon na tagapagligtas, mga kaibigan at mga kapatid. Ngayon po, meron pong pahayag ang ating Haring David, ang pahayag niya sa 22, mga kaibigan, at sa versikulo 16 ng awit. Ito po ang pahayag, mga kaibigan. Sapagkat niligid ako ng mga aso, kinulong ako ng pulutong ng mga manggagawa ng masama. Binutasan nila ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Aking maisasaysay ang lahat ng aking mga buto. Kanilang minasdan at pinapansin ako. Hinapak nila ang aking mga kasuotan sa gitna nila at kanilang pinagsapalaran ang aking kasuotan. So pinapahayag po ng propesiya ni David na kanilang binutasan ng aking kamay at kanilang binutasan ng aking mga paa. So hindi talaga nila mga kaibigan nalalaman yung kanilang ginagawa. Na hindi nila alam na yung kanilang ipinako sa krus, ito ang Panginoong Hesus, ito ang Kristo.
ito ang Panginoon. Kaya nangaral po mga kaibigan, si Pedro doon sa araw ng Pentecostes, nang narinig nila na itong si Jesus na inyong ipinako sa krus ay ginawang Kristo at Panginoon, nasaktan po ang kanilang puso, mga kaibigan at mga kapatid, dahil sa kanilang kawalang malay tungkol po sa ating Panginoong Jesus. No? Kaya para mapatawad sila, kailangan nilang mabautismuhan sa pangalan ng Panginoong Kristo, na katunayan na tinatanggap nila na itong si Jesus, siya ang Kristo at Panginoon na ipinako sa krus, mga kaibigan. At kung tatanggapin nila na ang Panginoong Jesus, siya ang Kristo at Panginoon, ay mapapatawad ang kanilang mga kasalanan, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya ang sabi po mga kaibigan ay hindi po nila nalaman ang kanilang ginagawa. Wala namang ginawang masama ang Panginoong Jesus sa kanila. Lahat po sila ay pinagaling ng Panginoon. Yung mga inaniban ng masamang espiritu, pinalayas ng Panginoong Jesus ang mga masamang espiritu. Pero ang ginanti nila sa ating Panginoong Jesus ay yung kabutihang ginawa ng Panginoong Jesus, kasamaan naman ang kanilang pinalit, mga kaibigan at mga kapatid. Nakalimutan nila yung mga himala na ginawa ng Panginoong Kristo, mga kaibigan at mga kapatid. At pinagpalagay nila na ang Panginoong Kristo ay gaya lamang ng mga propeta, kaya ni Elias, ngunit ang pahayag po ni Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya sila po ay walang malay tungkol po sa ating Panginoong Jesus, na ito na pala ang Mesiyas na ipinangako ng Diyos sa Old Testament. Dahil sa kanilang kawalan ng kamalayan, mga kaibigan, iyon po ay kanilang ipinako sa krus, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya ang sabi po ng ating Panginoon Jesus, bago siya namatay, Ama, patawarin mo sila. Hindi nila nalaman ang kanilang ginagawa. At isa rin po itong halimbawa, mga kaibigan at mga kapatid. Kung ang sino mang tao may kasalanan sa iyo, kailangan mo rin magpatawad. Kasi matindi ang pagkakaparusa sa ating Panginoong Kristo. Yes, pero amen. kahit nilatig ko siya, pinahirapan siya, dinuraan siya, pero mga kaibigan, ipinanalangin niya pa rin sa Panginoon, Ama, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kaya payag din ng Panginoong Kristo Yes, ibigin mo ang iyong kaaway. Ipanalangin mo ang sa iyo nagsisipag-uksi. Yes. So, ganun po tayo kamahal ng Panginoong Kristo, mga kaibigan, sapagkat nauunawaan niya po yung mga tao na hindi nila nalaman yung kanilang ginagawa. Pero kung alam po nila yung kanilang ginagawa, mga kaibigan, ay hindi po nila ipapako ang Jesus na siyang Mesya at siyang Kristo, mga kaibigan. Kaya po, itong kaya po natin ang bayag po ng pangalawang wika ng ating Panginoong Jesus. Yes. Dito po ay sinabi niya, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? So, malaman natin mga kaibigan, basahin po natin ang aklat ng Mateo sa 27 at ang versikulo po ay 46. Ito po payag po ng Biblia, sabi rito. At nang malapit na ang oras na ikasyam, ay sumigaw si Jesus ng malakas na tinig na sinabi, Eli, Eli, lama sabachthani? Sa makatwid bagay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Tuloy po natin. At nang marinig ito ng ilan, ay na nakatayo roon ay sinabi, tinatawag ng taong ito si Elias. So mapasin po natin mga kaibigan, sabi niya, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? So ano po ba ang nangyari mga kaibigan sa ating Panginoong Kristo? Ito ba ay iniwan ba siya ng Diyos sa krus ng Kalbaryo, mga kaibigan at mga kapatid? Di ba po ang Panginoong Kristo ay wala po siyang kasalanan? Mga kaibigan at mga kapatid, ngayon po, ano po ba ang payag ng Panginoong Kristo? Tingnan po natin sa aklat po ng Pedro. Sa unang Pedro 2 at ang versikulo po ay 21, sabi rito, sapagkat sa ganitong bagay kayo tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo'y iniwan ng halimbawa upang kayo'y magsisunod sa mga hakbang niya. At siya'y hindi nagkasala o kinasumpungan man ng daya ang kanyang bibig. At nang siya'y alipustahin, ay hindi gumanti ng pag-aalipusta. Nang siya'y nagbata, ay hindi nagbala, kundi pinagkatiwala ang kanyang sarili doon sa humahatol ng matuwid. Yun natin.
na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng punong kahoy. Lahat pala ng kasalanan ng tao, Pastor, Yes. dinala Amen. Dinala ni Jesus doon sa punong kahoy, mga kaibigan. Buong mundo. Buong mundo yan, mga kaibigan, no? Lahat po ng ating kasalanan ay dinala niya po sa krus ng Kalbaryo, mga kaibigan. Thank you, Lord. Ngayon po, ano po ba ang nakapaghihiwalay sa Diyos at sa mga tao? Kasi lahat po ng kasalanan, mga kaibigan, dala-dala niya sa krus ng Kalbaryo. Inako niya po lahat ng kasalanan natin, mga kaibigan at mga kapatid. So pakinggan niyo po ang biyatukoy po sa Isaiah 59 at ang bersikulo po ay 2. Ito po ang payag ng Biblia, mga kaibigan at mga kapatid. Sabi rito, kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos. Nang dinala niya po, mga kaibigan, yung ating mga kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo, mga kaibigan at mga kapatid. Siya ba'y iniwan ng Diyos, mga kaibigan at mga kapatid? Mga kaibigan, dahil sabi ng Biblia ay, hindi mo ako iniwan, ni magkaroon man ako ng kabulukan sa Hades. Ano po ibig sabihin nito, mga kaibigan at mga kapatid? No? Yung Panginoon, so Kristo po ng kanyang dinala po yung ating mga kasalanan sa ibabaw ng punong kahoy upang pagkamatay natin sa mga kasalanan ay mga buhay tayo sa katwiran na dahil sa kanyang mga sugat ay nagsigaling tayo. Kaya makakapansin natin, Pastor, Amen. lahat ng kasalanan bit-bit niya ron Amen. sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah. Kaya ang makapag-iiwalay sa Diyos, lang iba kundi ang kasalanan. Yes. Mga kaibigan at mga kapatid. So, kaya sabi niya, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Humiwalay lang po sa kanya ang Diyos, pero hindi po siya iniwan, mga kaibigan at mga kapatid. Bakit po? Dala-dala niya po kasi lahat ng ating mga kasalanan. Kung hindi niya babanggitin niyo na, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan, mga kaibigan? Hindi po tayo matutubos sa ating mga kasalanan. Kasi bit-bit niya po ang ating lahat ng kasalanan. Ang Diyos po, mga kaibigan, ay hindi pwede po na ang Diyos po ay pumunta roon sa kasalanan, kundi ihiwalay talaga ang Panginoon, ang ating Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. Dahil bit-bit po ni Kristo lahat ng ating mga kasalanan, ang Diyos po, mga kaibigan, ay umalis po sa Kanya, pero hindi po siya pinabayaan, mga kaibigan at mga kapatid. Bakit po? Kasi yung kasalanan, kailangan itong matubos sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Katunayan, mga kaibigan, ang payag po ni Apostol Pablo sa Galatia 2 at ang versikulo po 20, ito sabi, ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo, hindi po ito literal, at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin, at ang buhay na kinabubuhay ko ngayon, sa laman ay kinabubuhay ko na naman sa panampalataya. Sa panampalataya nito sa anak ng Diyos na sa akin umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Kasi si Pablo, mga kasalanan ito. Amen. Kaya sabi niya, kasama ko na ipinako sa krus ni Kristo. Bakit, mga kaibigan? Lahat po ng kasalanan natin, mga kaibigan at mga kapatid, ipinako na po roon sa krus ng Kalbaryo. Kaya naihiwalay po ang Diyos sa ating Panginoong Kristo dahil sa kasalanan na nasa Kanya na inako niya yung kasalanan natin. Kasi kung hindi niya aakuin yung kasalanan natin, hindi po matutubos ang kasalanan, mga kaibigan at Amen. mga kapatid. Kaya po sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan, nalinis po ang ating mga kasalanan, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya sabi ng iba, tumalikod daw. Hallelujah. Humiwalay po. Bakit po humiwalay? Kasi yung kasalanan, ito po ang nakakapaghiwalay sa Diyos. Lahat po ng kasalanan din taglay po ng Panginoong Kristo. Doon sa krus ng Kalbaryo, hindi niya po kasalanan yun Sabi nga ni Pedro, wala siyang kasalanan. Yes. Pero, sa yung kasalanan natin, kanyang binitbit. Hallelujah. Kasi kung hindi niya bibit-bitin yung kasalanan natin, mga kaibigan, hindi po tayo matutubos. Pasalamat po tayo, mga kaibigan, na dinala niya ang ating mga kasalanan pagsalangsang sa krus ng Kalbaryo. Dahil pagka hindi nga nadala yung ating kasalanan, hindi po tayo maliligtas, mga kaibigan at mga kapatid. Amen. Sapagkat yung kasalanan natin, nabitbit niya sa krus ng Kalbaryo, yun po, mga kaibigan, ay tinubos din sa krus ng Kalbaryo, mga kaibigan. Amen. Ngayon po ay bigay po natin ang panahon sa ating Pastor Jeff yung salitang kakasamahin kita
sa paraiso. Pwede bang basahin mo na rin yun, Brother John? Salamat sa pagkakataon na pinagkakaloob ninyo, no? Salamat sa Apostolic Back to the Bible, mga kapatid, no? Ngayon po ay Semana Santa, kaya talakayin natin itong kahit na sa huling sandali ng buhay ng ating Panginoong Jesucristo, ay nakapagbigkas siya ng pinakamahalagang salita na hanggang ngayon ay pinag-aaralan natin at sa buong kasaysayan, mga kapatid, sa huling hininga niya, nakapagligtas po siya. Basahin po natin yun. Sa Lucas 23 at ang versikulo po ay 43. At sinabi niya sa kanya, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. Yes, amen. So sa tagpong yan, mga kapatid, ay 3 tao po ang nakapako. Isa dyan ang ating Panginoong Jesucristo at ang 2 magnanakaw na kasama niya. No? At sa tagpo pong ito, ang salitang paraiso, naalala ko nung panahon na kung saan ay nagkaroon ng pandemya, sobrang hirap ng ating kalagayan, maraming mga tao ang naghahanap ng salitang paraiso. Kung ako ang papipiliin, mga kapatid, at tatanungin, gusto ko po na makarating sa paraiso. Ngayon, wala naman siguro ng tao kung tatanungin ko po kayo na ayaw makarating sa paraiso na yan. Subalit, mga kapatid, dito kung tutunghayan natin ang tagpong ito, marami pong tao ang nakasaksi, no, sa 3 naipako sa krus. At lahat sila ay kinukutya, no, ang ating Panginoong Jesucristo. Ang 2 magnanakaw na kasama niya ay hindi kasali sa pagkutya ng tao. Sa totoo lang, ang sigaw ng mga tao, kung ikaw ang Kristo, o ikaw ang Diyos o anak ng Diyos, iligtas mo ang iyong sarili. Nung marinig ng isang magnanakaw, no, magnanakaw din po siya, ang sabi ng isang magnanakaw na kinukutya siya, mga kapatid, na kung ikaw ang Kristo, kasama na rin yung kawal dyan na bumabantay sa kanila, iligtas mo ang iyong sarili. Subalit nung marinig ng isang magnanakaw na katabi din nila, ibang klase din itong magnanakaw na ito, na dito po ako natuwa. Bakit, mga kapatid? Bagamat siya ay magnanakaw, bagamat siya ay masama rin, mga kapatid, ang sabi niya sa isang magnanakaw nung nagkutya sa Panginoon, sinabihan niya ito na mahiya ka naman sa sarili mo, sapagkat ang taong ito ay walang kasalanan. Subalit tayong 2, marapat lang na maipako tayo sa krus sapagkat talagang nagkasala tayo. Amen. So yung taong ito na kinukutya ay walang kasalanan. Kaya ang sabi ng magnanakaw, Panginoon, magnanakaw na ito, no? Sabi niya, Panginoon, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Ngayon, ang sagot kaagad-agad ng Panginoong Jesucristo, mga kapatid, hindi po nag-alinlangan ng Panginoon na sinagot siya ng Panginoon, ngayon din, kakasamahin kita sa paraiso. So dito makikita natin na kung sasampalataya ka sa Panginoong Jesucristo, kahit na ang iyong kalagayan ng isang magnanakaw, masama, marumi, o ano pa mang kalagayan, tanging ang pananampalataya ng taong ito ang nagligtas sa kanya. Amen. Ang Panginoong Jesucristo ang tagapagligtas. Subalit kung ang tao ay hindi manampalataya sa Kanya, hindi po siya maliligtas. Ang kaligtasang ino-offer ng Panginoon, mga kapatid, ay hindi po ito biro. Sapagkat kung ikaw ay mapapahamak, impyerno po ang ating pupuntahan. Subalit ang magnanakaw na ito, mula sa destinasyon ng impyerno, dahil lamang sa salitang pananampalataya, pananalig, na naniniwala siya na ang Panginoong Jesucristo ang Kristo ang tagapagligtas, nakatanggap po siya ng salitang ngayon din, kasasamahin kita sa paraiso. Yun po ang nais ng Panginoon sa atin, mga kapatid. Manampalataya, maniwala, tanggapin ang Panginoong Jesucristo, pagsisihan ng ating mga kasalanan, din ang Panginoong Jesucristo, mga kapatid, ay ililigtas po tayo. Salamat sa mga salita na yan ng ating Panginoong Jesucristo. Totoo po, mga kapatid, napakaraming mga tao ang naroon sa tagpong yun.
Ang iba doon ay nakasaksi ng mga himala. Ang iba doon ay napagaling ng Panginoong Jesucristo. Ang iba doon ay nakasaksi ng mga pagkabuhay ng mga patay, pinakain niya, at napakaraming mga kababalaghan. Ngunit sa dulo ng lahat, ay itinanggi nila ang Panginoon. Salamat, natuwa po ako. No? Walang mahalaga sa mundong ito, kundi ang matiyak ng tao na makakarating siya sa paraiso. At ang daan lamang o paraan, sumampalataya ka sa ating Panginoong Jesucristo na siya ang tagapagligtas, ang Kristo at Panginoon ng buong mundo. So maraming salamat, Brother Anyon. Amen. Kaya nga mga kaibigan, no, na ligtas po yung magnanakaw. Kasi ang tinatanong po ng ating mga kapatid, bakit naligtas yung magnanakaw? Hindi naman po siya nabautismoan. Yeah. No? Mga kaibigan at mga kapatid, hindi siya nabautismoan. So, parang sa iba, parang ang bilis naman maligtas, no? At ang pangalawang tanong, makakasama ba agad ng Panginoong Jesucristo yung magnanakaw? No, kung mapasin po natin yung word na ngayon din ay kakasamahin kita sa paraiso. Yes. Hindi sinabi na, pag sinabi kakasamahin, Yes. hindi agad kasama. Yes. Kakasamahin. Yes. No? Yun po ay tumutukoy sa future, mga Amen, kaibigan. amen. At mga kapatid, at yung magnanakaw po ay sa panahon po ng Panginoon Kristo, pagka sumampalataya ka po, kayo po ay maliligtas at wala pa yung utos doon na Yes. bautismo Amen. sa pangalan ng Panginoong Kristo. No? Bawat panahon, mga kaibigan, ay bawat panahon ay meron pong kautusan. May kautusan na pagbabautismo sa pangalan ng Panginoong Kristo. Ngunit ito po sa panahon ng ating Panginoong Kristo, mga kaibigan, ang umiiral po rito ay pananampalataya. Yes, Kaya ngayon, John 3:16, na gaya na lamang pag-ibig ng Diyos sa limutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay malakas. Yes, amen. Kahit ibigay ng Diyos yung kanyang bugtong na anak, kung Yes. hindi ka naman sasampalataya, wala ka rin buhay na walang God. Yes, Kaya amen. mapalat itong magnanakaw na ito. Yes, amen. Kasi unang-una mga kaibigan, hindi nga naman talaga kilala ang Panginoong Kristo. Hallelujah. Dahil ikaw pa naman makulong ka tapos hatulang ka ng pagkabitay, pagkapako, doon niya lang narinig. Yes. Yung mga bagay-bagay, mga sabi-sabi tungkol sa Panginoong Kristo. Hallelujah. Pero meron po siyang pananampalataya. Ito, mas matindi pa ito kay Pedro Yes. Kasi si Pedro, 3 beses niya narinig ang Panginoong Kristo. Yes. Samantalang ito, for the first time niya lang nakita ang Panginoong Kristo. Pero, Sumampalataya. sumampalataya po agad siya. Yes. mga kaibigan. Amen. At nakita po ng Diyos, yung kanyang pampalataya ay walang anindangan. Kaya Hallelujah. sabi niya, Panginoon, alalahanin mo ako sa iyong kaharian. Sabi ng Panginoon, dahil nakita ang kanyang pampataya, mga kaibigan at mga kapatid, ngayon din, kakasamahin kita sa paraiso. Yes, amen. Hallelujah. Hallelujah. Kakasamahin, yun po ay in the future, mga kaibigan. Sapagkat, nang nabuhay po ang Panginoon Kristo, sabi niya, walang umakyat sa langit, kundi yung nanggaling sa langit. Thank you, Lord. Ang Panginoong Kristo lang po ang umakyat sa langit, mga kaibigan. At pagdating ng araw, kung tayo po'y maliligtas, nakikita rin natin yung magnanakaw na yun, mga kaibigan. Amen, amen. Magiging kagaya po natin ang kanyang kalawalatiya o kanyang katawan, mga kaibigan. Yes. Kita-kita tayo sa paraiso, mga kapatid. So, panglima, Brother John. Okay, dito sa panglima, kay pastor pa rin to. Yes. Babae, narito ang iyong anak. Basahin po natin sa aklat po ng 1:19. At ang bersikulo po ay 26. Ito po ang sinasabi po ng Biblia. Pagkakita nga ni Jesus sa kanyang ina at nakatayong alagad na kanyang iniibig, walang iba kundi ito si Juan, Yes. ay sinabi niya sa kanyang ina, babae, narito ang iyong anak. Amen. Hallelujah. So, yung salita na yan, mga kapatid, ay una ko palang pagkatanggap sa Panginoon, no? 21 years old ako, ay narinig ko na po ito na ipinaliwanag ng iba't ibang mga pastor na aking naranasan. At sa totoo lang, ito po ang mga salitang ito ay nagbagbag ito ng aking damdamin. Sapagkat ito po ay patungkol sa pamilya. Ang Panginoong Jesucristo, mga kapatid, ay isang mabuting halimbawa ng panganay na anak. Noong time na yon na kung saan namatay na ang kanyang ama sa laman, si Jose, ay itinaguyod po ng Panginoong Jesucristo
ang kanyang pamilya at mayroon din po siyang mga kapatid. Amen. Sa totoo lang po na trabaho ang ating Panginoong Jesucristo sa isang trabaho na anluwagi, no? At mababasa po natin yan, no? Isang karpintero po para itaguyod ang kanyang pamilya. Nakakatuwang isipin na itong ating Panginoong Jesucristo ay naging haligi po siya ng kanyang pamilya. No? Lalong-lalo na mga kapatid sa kanyang ina. Mahal po ng Panginoong Jesucristo ang kanyang ina sapagkat siya po ang nagsabi na ang pamilya, mga kapatid, utos po niya na igalang ang ama't ina at utos din po niya na ang pamilya ay dapat tustusan ng isang mananampalataya. Amen. No? Ganun po kahalaga ang pamilya. Bakit napakahalaga ng pamilya sa tagpong ito? Sapagkat sa tagpong ito, mga kapatid, napakaraming mga tao ang natulungan ng Panginoong Jesucristo. Naroon na ang 5,000 mahigit na mga tao na kanyang pinakain. Ang mga tinulungan niya na mga bulag nakakita at ang mga kitong nilinis niya, lahat ng mga bagay, may mga patay na binuhay siya at ang mga demonyo lumayas sa kanya. Amen. Subalit dito sa pagkakataong ito, sa isang masalimuot na panahon na parang piyesta sa marami, dito napagtanto ng Panginoong Jesucristo na lahat ng tao laban sa Kanya. No? Dito nakikita niya na ang mga taong tinulungan niya, ang mga taong minsan nagkakita ng kanyang himala, ay ipinagkanulo siya at ang mga taong ito ang sumigaw para ipako siya. Subalit mayroong pamilya, mayroong ina na lumaban sa kanya. Walang magagawa si Maria sa panahon na yon. Pero ang pagmamahal ni Maria sa kanyang anak naroon, sapagkat ang luha ni Maria, ang kalungkutan ng kanyang mga kapatid, ay yun ang tanging nagbigay ng totoong pagmamahal sa Panginoong Jesucristo. Kaya dito natin maalala na ang pamilya napakahalaga sa Diyos. Kung ililigtas natin ang maraming mga tao labas sa ating pamilya, dapat maalala natin na ang pamilya natin, mga kapatid, yun ang una natin abutin. Sapagkat nung si Pablo man at si Silas, nung doon sa isang bantay bilanggo na sinabihan niya, ngayon din, no? Sumampalataya ka sa Panginoon doon sa 16:30. Basahin muna natin yun, Brother Aljo. Napakahalaga po sa Panginoon ang pamilya. Sabi rito, at sila'y inilabas at sinabi, mga Ginoo, ano ang kinakailangan kong gawin upang maligtas? At kanyang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Kita nyo? No? So kapag ka hindi lang, halimbawa, isa kang anak nakakilala ka sa Panginoon, hindi lang po ikaw ang dapat maligtas. Kasama ng iyong mga kapatid, magulang, at ang iyong ama't ina, mga kapatid. Lahat na ng iyong pamilya. Napakahalaga po. Dahil si Joshua man yung nagsabi, ako at ang aking sambahayan ay maglilingkod kami sa Diyos. Ibig sabihin, utos po ng itong tagpong ito, inuutos ng Panginoon sa ating lahat ng mga Kristiyano, mahalin ang pamilya. Tulungan ang pamilya. No? Pamilya muna, bago ang iba. Ipinapakita ng Diyos ito, mga kapatid, sapagkat nakita natin sa tagpong ito, na ang pamilya ng Panginoong Jesucristo, kasama na sila, mga kapatid niya, yun talaga ang unang nagdalamhati, nakiramay sa kanya, bagamat wala silang magawa. Pero ang moral support naroon, mga kapatid. Napakahalaga ng pamilya. Ang Diyos, mga kapatid, no, ang unang gumawa ng pamilya. Isang pamilya, mga kapatid, ang hinahangad niya na isang araw, isang pamilyang banal. No? Hangad natin, mga kapatid, na ang pamilyang Kristiyano ay magtulungan para ang pamilya, mga kapatid, makarating sa kaligtasan. So maraming salamat. Mahalin natin ating pamilya, kalingahin natin, pahalagahan natin, at maging responsable po tayo sa ating pamilya. Yun po ang gustong iparating ng Panginoon sa tagpong ito. Maraming salamat, Brother Radio. Amen. Kaya napakalaga po talaga yung pamilya, mga kaibigan at mga kapatid. So,
Mahalaga rin, also yung ating pagiging pamilya sa iglesia. Yes, Sapagkat amen. yung ating pagiging pamilya sa iglesia ay hindi lamang po panlupa, Yes. kundi ito po ay hanggang sa langit, mga kaibigan at Thank you, Lord. mga kapatid. So, bagamat ang ating Panginoong Kristo, siya po ay napako, ang sinabi niya kay Maria, na babae, narito ang iyong anak. Hallelujah. Sabi niya. Kaya napakalaga po mga kaibigan at mga kapatid na yung tagpo doon, Pastor, na pagmamahal ng isang ina Yes, amen. ay hindi kayang tumbasan eh. Yes, amen. Grabe ang luha. Naman, kaya nga mga kaibigan, ginagawa po ng iba, sabi ng sanlibutan, matitiis ng anak yung magulang. Yes. Pero yung nanay, hindi niya matitiis yung kanyang anak eh. Totoo po yan. Matindi po ang pag-ibig, mga kaibigan at Hallelujah. mga kapatid. So, sabi ng Panginoon Kristo ay, babae, narito ang iyong anak sa John chapter 19 verse 26. Ngayon po ay tatako po tayo sa panglimang wika ng ating Panginoon Kristo Tuloy-tuloy na mo yan. kanyang sinabi ay, nauuhaw ako. So, Hallelujah. ito mga kaibigan ay napakaganda ito mga kaibigan na paayag po. Basahin po natin sa aklat pa rin ng 1:19 at ang versikulo po ay 28. Ano paayag po ng ating Panginoon? Sabi niya rito. Pagkatapos ito, pagkaalam ni Jesus na ang lahat ng mga bagay ay naganap na nga upang matupad ang kasulatan, ay sinabi, nauuhaw ako at mayroong doong isang sisidlang puno ng suka. Kaya naglagay sila ng isang esponghang basa ng suka ng isang tukod na isupo at kanilang inilagay sa kanyang bibig. So makikita po natin mga kaibigan, no? Kasi ang kaisipan po ng yung mga Romano, yung mga sundalo, Yes. akala nila mga kaibigan ay ito po ay literal na nauuho ang Panginoon. Yes. No? Pwede rin natin, kasi ang kaisipan ng iba, granting, pwede natin sabihin, literally, nauuho. Ikaw pa naman ipako ng 6 na oras doon sa Yes. cross ng Kalbaryo. Pero mga kaibigan at mga kapatid, ang bayag po ng ating Panginoon Kristo, mga kaibigan, tungkol po sa kanyang kauhawan, mga kaibigan, ito po, Pastor, ang tagpong ito, Yes. ay lahat po ng mga tao, mga kaibigan, na ginawa niya ng himala. Lahat po ng mga tao ng ginawa niya ng himala, kababalaghan, Yes. pagpapagaling, lahat ng mga bagay na ito, mga kaibigan, ay hindi po ito na-appreciate ng mga tao. Nakakalungkot. Mga kaibigan at mga kapatid, nauuhaw ang Panginoong Kristo, mga kaibigan. Dahil ang mga taong ito ay hindi nila lubos na kinilala ang ating Panginoong Kristo, mga kaibigan at mga kapatid. So, dahil sa kauhawan ng ating Panginoong Jesus, mga kaibigan, dahil wala pong kumilala sa Kanya, wala pong masyadong sumamba sa Kanya, mga kaibigan. Yung mga taong ginawa niya ng kabutihan, ginawaan po siya ng kasamaan. Nauuhaw po ang Panginoong Kristo, mga kaibigan, sa ating paglilingkod sa Kanya, sa ating pagpupuri sa Kanya, sa ating pagkakilala sa Kanya, Yes, mga amen. kaibigan at mga kapatid. Parang nakukulangan po ang Panginoong Kristo, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya yan po ang nakakalungkot na binahagi ng Panginoong Kristo. Ako'y nauuhaw. Hindi dahil, mga kaibigan, na dahil sa literal na tubig, no? Kasi nga, ang kauhawan ng isang tupa, Pastor, kasi Yes. ang isang tupa, kung bibigay natin isang Kristiyano, ang kauhawan niya yung salita ng Diyos. Yes. Amen. Magiging dry yung kanyang kaluluwa kung ang salita ng Diyos ay hindi siya nakakain ng salita ng Diyos. Yes. Amen. Ano na naman po, mga kaibigan, ang kauhawan ng Diyos sa atin na tungkol sa ating Panginoon Kristo. Yes. Amen. Mga kaibigan at mga kapatid. So, ang kauhawan sa atin ng Panginoong Kristo, mga kaibigan, yung ating pananampalataya sa Kanya. Dahil sa ating kawalan ng pananampalataya, kailangan, mga kaibigan, kasi ito ang maibibigay natin sa Diyos. Yes. Amen. Yung pagpuri, pagsamba, ito ay para sa ating Panginoon. At yung kanyang salita, mga kaibigan, ito naman po ay para sa atin. Amen. Vice versa, mga kaibigan at mga kapatid. Lagi po tayong busog o lagi po tayo nakakainom ng salita ng Panginoon. Pero yung kauhawan ng Diyos sa ating pagsamba sa Kanya, mga kaibigan,
Kasi sa panahon natin, Pastor, lalo na, Yes. no? Yung pagsamba ng mga tao ngayon ay meron ng limitasyon. Amen. At mas maraming hindi nagsasamba kaysa doon sa sumasamba. Ngayon sa survey. Oo, kaya nga mga kaibigan, mga kapatid, uhaw na uhaw ang ating Panginoong Kristo, no, sa ating pagsamba sa Kanya, mga kaibigan at mga kapatid. So, napakahalaga po na malaman po natin ang 7 wika ng Panginoong Kristo bago siya namatay, mga kaibigan. Ngayon po, ang sabi ng Panginoong Kristo sa ika-6 na wika niya ay naganap na. Yes. Sa English po ay it is finished, no? Naganap na. Sa wikang Grego ay tinatawag po ito na tetelestai, na ang kahulugan po ng tetelestai ay fulfilled, Yes. accomplish, no? Yung sabihin tapos na, no? Naganap na, tapos na. So, bakit niya po ba sinabi na naganap na? Naganap na po, mga kaibigan, yung mga bagay, kasi ang kagaganapin nito, yung pagliligtas ng Yes. Panginoon sa Kristo. Amen. Yung pagpako sa Kanya, mga kaibigan at mga kapatid. At tinutupad po ng Panginoon sa Kristo yung mga bagay na nakasulat sa mga propesiya, mga kaibigan at mga kapatid. So naganap na po, mga kaibigan, yung iniintay ng Panginoon sa Kristo na mangyayari po sa Kanya. Kasi nga, mga kaibigan, sabi ng Panginoon sa Kristo, Ama, ilayo mo sa akin ang sarong ito. Ngunit, wag kalooban ko ang maganap, kundi yung ibig mo. Ibig sabihin, Pastor, Yes. yung kalooban ng Ama, na ibig niya mangyari sa anak, naganap ito eh. Amen. Kasi sa anak, ayaw niya eh. Ayaw niya mamatay, mga kaibigan. Hallelujah. No? Kahit sino sa atin, ayaw natin mamatay, ayaw natin masaktan. Ngunit, yung gusto mangyari ng Ama sa kanya, na gawin yung kalooban ng Ama, sabi niya, Ama, naganap na. Naganap na po ang kalooban ng Ama, sapagkat hindi po inano ng ating Panginoong Kristo yung kanyang sariling kalooban. Payag po yan ng Panginoong Kristo. Sa aklat po ng 1, ito po ang sabi, mga kaibigan. Ang sabi rito, mga kaibigan at mga kapatid, ay ganito. Sabi rito, sumigaw si Jesus nga sa templo, sabi rito, na nagtuturo kasi sabi, ako inyong nakikilala at alaman din naman ninyo kung taga saan ako. At hindi ako naparito sa aking sarili, na dapat ang nagsugo sa akin tunay na hindi ninyo nakikilala. So ang Panginoon Kristo pala, Pastor, no? Yes. Hindi siya naparito sa kanyang sarili, Yes. kundi gaganapin niya, mga kaibigan, yung kalooban na nagsugo sa kanya. Ano ang kalooban na nagsugo sa kanya, mga kaibigan? Ang kalooban na nagsugo sa kanya ay tubusin yung ating mga kasalanan, mga kaibigan at mga kapatid. Hindi po naganap yung sariling kalooban ng Panginoon, kundi sabi niya, Ama, kalooban mo ang maganap at hindi ang ibig ko. So sa tagpo na yan, mga kaibigan, ay naganap po ang kalooban ng Diyos, Thank you, Lord. mga kaibigan. Kaya sabi niya, naganap na. Ano po ang naganap? Yung will of God, mga kaibigan. Naganap na po sa tagpo na yan sa ating Panginoong Kristo. Ngayon po, mga kaibigan at mga kapatid, sabi niya, naganap na, natapos na. So, ito po ang payag ng Panginoong Kristo sa krus ng Kalbaryo. At ang kauli-uliyang sinabi ng Panginoong Kristo, Ama, sa mga kamay mo ay pinagtatagubilin ko ang aking espiritu. Sa Lucas 23:46. Amen. So mga kaibigan at mga kapatid, no, kung siya rin po yung Ama ay hindi nga napagtatagubilin yung kanyang espiritu sa Ama. Ang Panginoong Kristo po bilang tao, meron po siyang katawan, kaluluwa, at meron din po siyang espiritu, mga kaibigan. Yung espiritong ipinagtagubilin niya sa Ama, ito po yung espiritu. Kaya nga sabi sa John 5:26, kung paano ang Ama ay may buhay sa kanyang sarili, gayon din ang anak, pinagkalooban niya ng buhay sa kanyang sarili. Mga kaibigan, mga kapatid. Ngayon po, ipinagtagubilin niya po sa Ama yung kanyang espiritu. Ngayon doon po nalagot ang kanyang hininga, mga kaibigan at mga kapatid. Bakit? Sabi po sa aklat ng Awit, sa Awit chapter 65 verse 2. Anong payag po ni David, mga kaibigan at mga kapatid? Sa Awit 65 verse 2, ito po ang sabi, mga kapatid, O ikaw na dumirinig na dalangin, sa iyo paroroon ang lahat ng laman. So ating Panginoon Kristo,
bilang siya po ay laman sa tagpo na yan. Sabi roon, lahat ng laman ay paroroon sa iyo, mga kaibigan. So yung Espiritu, ito po ay ipinagpagubilin niya sa Ama. Ganyan din po ang ginawa po ni Esteban. Bago siya namatay, sabi niya, Panginoong Isus, tanggapin mo ang aking Espiritu. Thank you, Lord. So ngayon, inabilin ng Panginoong Kristo yung kanyang buhay, mga kaibigan. Bakit po? Lahat po tayo, mga kaibigan, bago po tayo mamatay, ay pwede po natin iabilin sa ating Panginoon ang ating Espiritu. Sapagkat ang Diyos po ang nag-iingat sa atin. Iingatan niya po yung ating katawan, kaluluwa, at Espiritu, mga kaibigan. Bakit po, mga kaibigan? Kasi binukod na po ng Diyos ang mga banal, mga kaibigan. Naabukod na po yan. Tingnan po natin. Sa aklat ng awit. Ito po ang payag ng Biblia. Sa aklat ng awit sa 4:3. Ngunit talastas ninyo na pinukod ng Panginoon sa ganang kanyang sarili ang mga banal. Didinggin ng Panginoon pag ako'y tumatawag sa Kanya. So, nakabukod na po, mga kaibigan, yung mga banal sa harapan ng ating Panginoon. Kaya kung tayo po, mga kaibigan, ay habilin po natin ano man ang ating gagawin sa ating buhay. Ihabilin po natin sa ating Panginoon. Maging sa trabaho, sa pamilya, kahit saan ba, mga kaibigan, hanggang sa kamatayan, ay ihabilin po natin sa ating Panginoon, mga kaibigan. Yan po ang isang halimbawa, mga kaibigan. Pinagtagubilin po ng Panginoong Kristo ang kanyang buhay. Sapagkat ang may hawak ng ating buhay ay walang iba kundi yan. Sabi ng Biblia, Amen. sa Ecclesiastes 12:7, sabi roon, mga kaibigan at mga kapatid, ang alabok ay mauuwi sa lupa gaya ng una, at ang Espiritu ay babalik sa Diyos na nagbigay sa Kanya. Yung nagbigay ng Espiritu ng buhay ng anak, ang nagbigay po niyan ay walang iba kundi ang Diyos. Yan po ay babalik sa Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. Thank you, Lord. No? Kaya malinaw po yan na meron pong sariling buhay ang anak. Ang anak po, meron siyang katawan, kaluluwa, at meron po siyang espiritu na kagaya po natin, mga kaibigan. At ang layunin niya po, mga kaibigan, ito pong 7 last word na ito, nawa po ay huwag po natin kalimutan ang kamatayan ng Panginoong Kristo. Sapagkat kaya nga meron tayong tinatawag pastor tinapay na pinagpuputol-putol, sabi niya. Ito'y ala-ala. Ito ginaganap ito upang ala-ala sa akin, mga kaibigan. Kaya nga pagka hindi po tayo karapat-dapat kumain yun, magkakasala po tayo sa katawan ng Panginoong Kristo, mga kaibigan. Kaya nga, sabi ng Panginoon, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalaman ang kanilang ginagawa. Pangalawa ay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Thank you, Lord. No? Hallelujah. Dinala po ng Diyos ni Jesus ang ating mga kasalanan sa krus ng Kalbaryo, at ang nakapaghiwalay sa Diyos ay ang kasalanan, mga kaibigan at mga kapatid. Hallelujah. At yung kasalanan na yon, yun po ang tinubos ng ating Panginoong Kristo para hindi na po tayo mahiwalay sa Diyos, mga kaibigan. Sapagkat ang Panginoong Kristo, siya po ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Kaya pag tayo po ay nagkakasala, ang Panginoong Kristo po, siya po ang namamagitan sa atin. Sa unang 1:2:1, sabi doon, kung tayo ay nagkakasala, may tagapamagitan tayo sa Diyos, si Yesu Kristo na matuwid. Amen. Kaya yung ating mga kasalanan na ipinako sa krus, mga kaibigan, inako ng Panginoong Kristo, at ito po, mga kaibigan, ay kanyang tinubos, mga kaibigan. Hallelujah. So, pasalamat po tayo. Sinabi ng Panginoong Kristo, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Bakit? Kung hindi niya sasabihin yun, hindi po matutubos ang inyong mga kasalanan, mga kaibigan. No? Hindi po iniwan niya ang Diyos, no? Humiwalay po, mga kaibigan. Kasi yung kasalanan taglay natin, nasa Kanya. Ang nakapag-iwalay po sa Diyos, yung kasalanan. At yung kasalanan na yun, mga kaibigan, hindi po natili sa Panginoong Kristo. Ito po itinubos sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan upang tayo po ay makalapit sa Kanya. Amen. Amen? Hallelujah. Siguro, bigyan mo natin pagkakataon sa ating pastor. Yes, amen, no? Salamat, Brother Aljon. Sa totoo lang, Brother Aljon, ang buhay ng Panginoon ay 33 years and a half lang. Pero yung 33 and a half, 33 years and a half na buhay ng ating Panginoong Jesucristo ay napakalayo po yan kumpara sa buhay nila Adan, no, ni Matusila na halos 900
Pero bakit hindi pinag-uusapan ang buhay ni Matusila, no? Nang kagaya ng pinag-uusapan natin sa buhay ng Panginoong Jesucristo. Sapagkat kung buhay ang pag-uusapan, ang pinakagamit-gamit o pinakamahalagang pagkagamit sa buhay ay yung buhay na ipinakita ng Panginoong Jesucristo. Bata pa lang siya kung paano siya namuhay at umabot hanggang sa krus ng Kalbaryo, yun po yung kagamit-gamit na buhay. 33 years and a half ang ating Panginoong Jesucristo, no? Pero lahat ng bagay, mga kapatid, ay idinidikit na natin ngayon sa Kanya. Kinasal ako noon, idinidikit ang aking kasal sa Kanyang pangalan. No? Nagkaroon tayo ng mga gamit, kahit sa churches natin ngayon, lahat ng mga gamit ay idinidikit natin sa Panginoong Jesucristo. Subalit napakaiksi lang ng Kanyang buhay. Lahat ng bagay, anak, property, no? Mismo buhay, ay idinidikit po yan sa ating Panginoong Jesucristo. Ganun kadakila ang buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya mga kapatid, hindi po mahirap ang maglingkod sa Kanya. No? Maglingkod po tayo sa Kanya, paglingkuran natin siya, no? Mahirap man, o anuman ang kalagayan, mga kapatid. No? Sinabi ni David, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Ang mga apostol, nung masaksihan na nila ang lahat, namatay na ang Panginoon sa krus, ang sabi ng Biblia, iniwan nila ang lahat at tinapos din nila ang kanilang buhay sa pamamagitan ng tapat at matapang at nag-aapoy na paglilingkod. Sila din ang ating halimbawa. Ang sabi sa Lucas 14, iwanan natin sila ng talata, Brother Arjon, sa 14:26 ng Lucas hanggang sa 27, ay hanggang 33. No? Ang mga apostol, iniwan ang lahat. 14. 26 hanggang 36. Kung ang sino mang tao ay pumaparito sa akin at hindi nabubuod sa kanyang sariling ama at ina at asawang babae at mga anak at mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae, oo, at pati sa kanyang sariling buhay man, ay hindi siya maaring maging alagad ko. Sino mang hindi nagdadala ng kanyang sariling krus at sumunod sa akin, ay hindi maaring maging alagad ko. Sapagkat, alin sa inyo ang kung ibig magtayo ng isang moog, ay hindi muna naupo at tatayahin ang halagang panggugugol kung mayroong maipagtatapos. Yes. Baka kung mailagay na niya ang patibayan at hindi matapos ang lahat ng mga makakita, ay magpasimulang siya ay dibaki. O ito pastor, no? Yes. Pero ito yung hindi umiibig, Mm-hmm. sabi niya, umiibig sa ama, Yes. umiibig sa ina, Mhm. itong kung sino pang Kristo, Amen. nahigit sa akin, Yes. ay hindi karapat-dapat sa akin. Hallelujah. Kaya nga mga kaibigan, ang paligang pang Kristo, kung hindi ka mapuot sa iyong sariling buhay, Mhm. kasi ang mas malaga kasing buhay, mga kaibigan, yun yung buhay sa Panginoong Kristo. Kasi yung katawan natin, ang nagmamay-ari na po, ay walang iba kundi ang Diyos. Hindi po tayo sa alaga. So, sa makatwid, kung hindi po tayo ng Diyos sa alaga, hindi na po tayo sa ating sarili. Kundi Yes. ang Diyos na po ang ating buhay, mga kaibigan. At Amen, mga amen. kapatid. Hallelujah. Kaya yung Apostol Pablo, sabi niya, ang kinabubuhay ko ngayon sa panampalataya ng anak ng Diyos. Yes. So, napakalaga po, mga kaibigan. Sabi riyan, na sino mang hindi napupuot sa kanyang sariling ama at ina at asawang babae at mga anak na mga kapatid na lalaki, ang mga kapatid na babae, oo, pati sa kanyang sariling buhay man, ay hindi siya maaring maging alagad. Salamat. So, mabigat talaga ang pagsunod sa Panginoon. Amen. Dapat ang pag-ibig mo sa Panginoon, masigit doon sa pamilya dahil Yes. Amen. ang Diyos kasi nagbigay ng pamilya. Amen. Pag iibigin mo ang pamilya higit sa Kanya, pwedeng niya kunin ang pamilya. Amen. Kaya nga mga kaibigan, ang pinanggagalingan po ng lahat ng bagay, yung iibigin natin mga kaibigan, yung pinanggagalingan ng lahat ng Praise the bagay. Lord. Yung pamilya mo, ang nagbigay ang Diyos. Hallelujah. Ang tatay mo, ang nagbigay ang Diyos. Ang nanay mo, ang Diyos din ang nagbigay. Hallelujah. Ngunit, ang hiling po ng Panginoon, mga kaibigan, ay ibigin po natin siya nang higit sa lahat. Thank you, Lord. Kasi mga kaibigan, kung iibigin niyo po yung nanay natin, higit buon sa Diyos, pwede po bawiin ng Diyos yan. Mga kaibigan, mga kapatid. Yung mga tatay and magulang natin, mga kapatid natin, pwedeng bawiin ng Diyos. Ngunit, ibigin po natin yung Diyos na nagbigay ng nanay, tatay, mga kapatid, sapagkat ang Diyos po natin, mga kaibigan, ay Diyos po ng pag-ibig. Yes. No? Siguro mga kaibigan at Thank you, mga Lord. kapatid, narinig po natin ang 7 last word ng ating Panginoon Kristo. Ang una ay, Diyos ko, Ama, patawarin mo sila
sapagkat hindi nila nalaman ang kanilang ginagawa. Pangalawa, Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? At ang pangatlo, mga kaibigan at mga kapatid, na sabi niya rito ay, pangatlo, kakasamahin kita sa paraiso. Pang-apat, babae, narito ang iyong anak. Panglima, nauuhaw ako. Pang-anim, naganap na. At ang ikapito, Ama, sa mga kamay mo ay pinagtatagubilin ko ang aking espiritu. Yan po ang pitong sinabi ng Panginoong Kristo, mga kaibigan at mga kapatid. Yan po ay 7 numbers. Ito ay perfect numbers na napayag po ng palalakas. Thank you, Lord. Wala bang shout out? Binabati po natin ang ating mga viewers, Brother Raymond Resurrection, Salamat sa pakikinig. Brother Bobby, hindi ko mabasa yung kanyang apelido, no? Salamat, Brother Bobby. Basahin natin. Sana makarating kami dyan sa lugar ninyo. Okay, Brother Bobby Maguan. Yes. Amen. Yung sabi, Pastor, na pag-akyat niya sa langit na may dala siyang mga bihag. Pastor, may dala ba talaga siyang mga kaluluwa? Siguro, sagutin natin ito ngayon. Mari, no? Sa Epeso sa 2. Okay. Yung sabi niya, yung dalang bihag, no? Basahin po natin, no? Sige. Yung nabuhay siya maguli. Okay. Sige, kasi alas 8 pa lang naman. Okay. Pwede tayo mag-overtime. Alang-alang kay Brother Bobby Manguan. Sa Epeso, tingnan po natin sa Kapitulo 2 at ang versikulo 4. Mga pastor si Brother Bobby, mga kapatid, acknowledge natin, no? Basahin natin, no? Dito sa Epeso. Pagaman tayo mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo binuhay na kalakip ni Kristo sa pamagitan ng biyaya, tayo nangaligtas. At tayo binangon na kalakip niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo. Sabi rito, Epeso ba yun? Tingnan natin, no? Parang Dos. Dos at ang versikulo ay sabi ron, siya'y binilong biyag. Pilipo sa tayo. Okay, natin. Okay. 4. Ito sabi mga kaibigan. 4:8, sabi rito. Kaya siya sabi niya, nang umakyat siya sa itaas, ay dinala niyang bihag ang pagkabihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Ngayon, ito'y umakyat siya na anto'y kundi siya'y bumabari naman sa mga dakong kalaliman ng lupa. Ito ang question kasi niya, sabi niya. Yung sabi, Pastor, na pag-akyat niya sa langit, na may dala siyang mga bihag, Pastor, may dala ba talaga siyang mga kaluluwa? Ito ang question niya, Pastor. Sige, okay. Malalim itong tanong ni Brother Bobby, no? Kasi ang Panginoon Kristo na siya po'y nabuhay, Pastor. Yes, amen. Meron din nabuhay. Mm-hmm. Basahin natin mga kaibigan at mga kapatid. Sa aklat ng Mateo, nung nabuhay ang Panginoon Kristo, meron din itong mga nabuhay na galing sa libingan. Yes, amen. Basahin po natin, no? Ito po sa Mateo 27. Ito po ang sabi mga kaibigan at mga kapatid. Sabi rito, nangabuksan sa 27 verse 52, at nangabuksan ang mga libingan at maraming katawan ng mga banal na nakatutulog ay nangabangon. At sa paglabas ng mga libingan, pagkatapos na siya'y mabuhay na maguli, ay nagsipasok sila sa bayang banal na nangapakita sa marami. So ito, Pastor, no? Siguro pinahayag ng ating kapatid na nang nabuhay ang Panginoon sa Kristo, ay meron ding nabuhay. No? Kasi may nabuhay nito eh. Kaya sabi niya, Pastor, pag-akyat ba ng Panginoon sa Kristo, meron po ba siyang dalang bihag? May dala siyang kaluluwa, no? Kung meron pang siyang dalang kaluluwa, mga kaibigan at mga kapatid. Kasi ito, Pastor, napakalaga itong tanong niya eh. Yes, amen. Nung umakyat po ang Panginoon sa Kristo, mga kaibigan, sa ating kapatid, ay makikita po natin sa Gawa 1 at ang versikulo po ay 11. Sabi rito, nang sasabi naman, kayong mga lalaking taga-Galilea, bakit kayo nakatingin, tumingin sa langit? Itong si Jesus na tinanggap sa langit mula sa inyo, ay paparitong gaya rin ng inyong nakitang pagparoon niya sa langit. So mga kaibigan at mga kapatid, ang umakyat lang po sa langit ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Yes. No? Kasi nga sabi rito sabi ng ating kapatid, pag akyat niya sa langit, may dala siyang mga biyag. Pastor, mga dala ba talaga? May dala ba talaga siyang mga kaluluwa? Hindi po yan mga kaibigan sa ating kapatid, no? Wala pong dalang kaluluwa ang Panginoong Jesucristo, mga kaibigan. No? Sabi niya, dinalang bihag, sabi rito, dinalang bihag, sabi rito sa Epeso na walang iba kundi ang nagbibihag kasi sa tao, Pastor. Ito yung kasalanan. Yes, amen. No?
Kaya pag akyat ng Panginoon Kristo, dinala niyang bihag yung mga tao na ito. Yes. Ito po ay tumutukoy sa, hindi po literal na ito na tao, mga kapatid, kasi ang umakyat po sa langit ay walang iba, kundi ang Panginoong Kristo. Mm-mm. Sabi doon, walang umakyat sa langit, kundi yung nanggaling sa langit, sa makatuwid, ang anak ng tao na nasa langit, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya mapapansin mo natin sa 4:11, ang payag ng Panginoong ni Pablo, sabi niya rito, tatapwat ang bawat isa sa atin ay binigyan ng biyaya ay sa sukat ng kaloob ni Kristo. Kaya siya sabi niya, nang umakyat siya sa itaas, ay dinala niyang bihag ang pagkabihag na nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Ngayon, ito'y umakyat siya na ito kundi siya'y bumabari naman sa mga dakong kalaliman ng lupa. Yes, Kasi inaano amen. niya, Pastor, kasi yung parang ito yung mga bilanggo eh. Yes, Na tinutukoy ni Pedro doon sa unang Pedro 3:18. Kaya nga ang payag eh, nang umakyat pa ang Panginoon eh, dinalayan rin ba ang mga pihag? Wala pong umakyat sa langit sa ating kapatid. Kundi, yun ang galing sa langit. Yes. Sa makatuwid, ang anak ng tao na nasa langit. So wala po siyang dalang kaluluwa doon, kapatid. Kasi kung papangaral natin na meron siyang dalang kaluluwa, eh magiging kontra ito sa sinabi ng mga anghel na kung paano ang Panginoong Hesus ay umakyat sa langit. Eh, sabi doon, paano siya umakyat sa langit? Ganun din sa kanyang pagbabalik. Mm. So, yung mayroon kaparallel passages siya, Brother Arjan, pwede ba natin basahin? Alam ko na kinote din ito ni Pablo kay David sa 68:18. Awit. Awit. Basahin natin. 68:18. Yes, amen. Sumamba ka sa mataas. Pinatnubayan mo ang iyong biyag sa pagkabiyag. Yes. Tumanggap ka ng mga kaloob sa gitna ng mga tao. Oo, pati sa mga mapaghimagsik upang makatangang kasama niya ang Panginoong Diyos. Ito kasi, Pastor, parang makikita mo. Yes. May pagkabaligtad eh. Mm-mm. Umakyat siyang biyag Mm-mm. upang ang tao, pagkalooban niya. Yes. Amen. No? Tama. Pero sa talatang ito, umakyat ka sa biyag upang ikaw ay tumanggap sa mga tao. Dito sa awit, mga kaibigan, ang Panginoon tatanggap. Pero pagdating doon sa Epeso, ang tao na ang tatanggap ng kaloob sa Diyos. No? Okay. Kaya ito, mga kaibigan, kasi sa talatang ito, sa Psalm 68 verse 18, ito po ay, ayon sa mga scholar, may problema ito, mga kaibigan, sa pagka-translation ng Bible dahil sabi rito, pati sa mga mapaghimagsik upang makatangang kasama nila ang Panginoong Diyos. Pati paghimagsik Yes. hindi pwede, mga kaibigan, pagsamahin yung kasamaan sa Diyos, no? Kaya itong talata na 68 verse 18 ng Psalm, pati ang mga scholar, mga kaibigan, ay meron po silang problema sa talatang ito. Kasi ang payag po ni Pablo sa Efeso 4:11, ang Diyos ay si Kristo nagdalang biyag upang magbigay kaloob sa mga tao. Yes. Pero ito, ang kabaligtaran nito, para ang umakyat sa biyag, para tumanggap ng kaloob sa mga tao. Parang baligtad. Yes. Dapat tayo ang tatanggap kay Kristo ng kaloob. Yes. Kasi siya yung... Pero dito, ang tao na nagbibigay ng kaloob sa Diyos na umakyat. So, kaya ito, no? Kay Father Bobby, no? Ito po ay aming pagkaaralang masusi. Sa Webes po ay nakikita po natin ang kagandahan ng sagot nito, mga kaibigan. Amen. Maganda po ang tanong ninyo. Ito po ay challenge po sa amin. At kung meron pa po kayong mabigat na tanong, ay pagkaaralan po natin para ma-expose po natin dito sa FB Live. Kasi hindi naman tayo all-knowing, no? Yes, amen. Pero pinapahayag ng mga scholar na yung talatang itong 68 verse 18 ay meron po itong problema sa pagkakasalit. So, ibigay po namin sa inyo ang kasagutan sa susunod po na Webes. So, pagpalain po kayo ng ating Panginoon Kristo, si Brother Bobby Maguan. So, thank you very much sa iyong tanong. So, medyo na-challenge kami ron, no? Kay Brother Raymond Resurrection, God bless you po. Brother Ariel Paladia and Pastor Jeff, at kay Brother Sister Jenny Puertes at kay Rosemary Juan Payon. Sa lahat po ng ating mga viewers, mga kaibigan at mga kapatid, susunod po na Webes ng FB Live, tayo po ay magkikita-kita, at thank you very much kay Brother Bobby Manguan
ito po ay aming sasagutin sa susunod na Webes sapagkat ang ating oras po ay mabilis. So, papalain po tayo ng Panginoon Kristo mga kaibigan. Sa Diyos lamang po lahat ng kapunan. So, Pastor, pwede tayo bumati, no? Yes, amen. So, wala na akong sasabihin, no? At masayang pagbabakasyon sa ating mga kapatid. Amen. Papalain po tayo ng ating Panginoon Kristo.